Hello guys! Welcome back sa aking channel. So pag-uusapan natin ngayon yung OLA Harassment, Data Privacy Act, and kung ano nga ba yung maitutulong sa atin ng PNP Anti-Cybercrime Group according to attorney. So kilala nyo naman siguro si attorney. Okay, so bago yan, gusto ko lamang magpasalamat guys sa mga nag-subscribe sa ating channel. Hindi ko inaasahang ganun kabilis yung views ng magiging videos ko dahil ang layunin ko lamang is makatulong sa inyong lahat and maging aware yung mga victim sa kung ano yung mga hindi magagandang ginagawa ng online lending na yan. Okay, so meron na po tayong 371 subscribers as for now, and sana magtuloy-tuloy pa. Okay, so sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe All of Victims Helpline by Miss Hiraya. So please subscribe guys. Okay, so pumunta na tayo doon sa ating main topic talaga. Okay, sumali ako sa mga group page last month kung hindi ako nagkakamali, and nakikita ko pa na maraming mga bagong victims ng mga online lending company. So padagdag sila ng padagdag and hindi sila aware sa mga OLA harassment na yan, and then sa mga Data Privacy Act na yan, and kung saan tayo lalapit kung sakali tayo ay naharas at kinontak yung mga contacts natin. So bakit ko nga ba ito share? Marami kasing mga nagko-comment doon na paiba-iba na wala silang legal basis kung saan nila nakukuha yung mga sagot nila. Okay, so pagtuunan natin pansin ngayon yung sinabi dito ni attorney. Okay, so sana masubaybayan nyo hanggang sa end ng video na to para maintindihan natin kung ano nga ba yung OLA harassment, ano nga ba yung Data Privacy Act, and paano tayo matutulungan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Okay, so nandito yung video ni Attorney Chel Jokno at pag-uusapan natin ngayong araw kung ano nga ba yung mga harassment na yan. Okay, so kung ano nga ba yung mga nilalabag ng mga online lending companies na yan. Attorney Chel Jokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Kumuha po kasi ako sa mga online lending app. Alam ko naman po malaki ang interest nila, kaso wala na po talagang malalapitan. Hindi ko po siya nabayaran kasi lalo lang po akong nabaon sa utang. Ngayon po, lahat ng contact ko sa cellphone, nag-message po sila at meron pa pong nananakot na ipapapatay po nila kami. Okay, so hindi ka nag-iisa kung ikaw man ay nanonood ngayon at merong ganitong situation din. Okay, hindi ka nag-iisa. So bibigyan natin linaw ngayong araw kung ano nga ba yung mga dapat gawin. Ang tanong po ninyo ay tungkol sa harassment na nanggagaling sa isang online lending establishment. Una, ayon sa Data Privacy Act, meron tayong karapatan na protektahan ang ating personal information at sensitive personal information. Etong mga datos na ito ay magagamit lamang para sa mga layunin na sinang-ayunan natin. Ang National Privacy Commission ang siyang ahensya na may mandatong siguraduhin na nirerespeto yung ating privacy pagdating sa ating personal at sensitive personal information. Noong September 14, 2020, naglabas ang National Privacy Commission ng abiso na tahasang ipinagbabawal ang mga online lending firm na mangolekta at gumamit ng mga contacts ng mga customer nito. Kasama dyan ang pagpangalan at numero mula man sa cellphone o sa mga social media. Higit pa, ipinagbabawal ang paghaharas sa mga customer nito gamit ang impormasyon mula sa contacts. Kaya pwede kayo mag-file ng complaint sa National Privacy Commission doon sa nangyayari sa inyo. Pangalawa, ang pagbabanta o pag-threaten sa inyong kaligtasan ay maaring ituring na grave threats sa ilalim ng Revised Penal Code. Yan ay isang krimen.
Maaari ninyong ireklamo ito sa PNP Anti-Cybercrime Group o kahit sa NBI o National Bureau of Investigation Anti-Cybercrime Unit. Pangatlo, ang gawain ito ay maaari din ituring na unfair debt collection practice na ipinagbabawal ng ating batas. Ayon sa Securities and Exchange Commission, Memorandum Circular Number 18, Series of 2019, maaring patawan ng multa ang kumpanya mula 25,000 pesos hanggang 1 million pesos o isuspend o i-revoke ang kanilang permiso o permit na gumawa ng mga lending services. Maaari ninyong i-report ito sa SEC sa email na cgfd_md@sec.gov.ph. Maaring sabay ninyong gawin itong dalawang report na ito dahil iba't ibang aspeto naman ng sitwasyon ang nire-regulate ng dalawang ahensya. Ang nire-regulate ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Ayan, mga So sana nasagot yung mga katanungan sa mga isipan ninyo ngayon, and sana nabawasan kahit papano yung takot na nararamdaman ninyong mga online victims. Okay, so in-explain na kanina ni attorney kung ano nga ba yung OLA harassment and ano nga ba yung mga batas na sumasailalim sa harassment na to. So nandyan yung Data Privacy Act and then kung saan tayo hihingi ng tulong. Okay? So maraming salamat guys sa panonood. Sana ay nakatulong akong muli sa inyo. Okay? Hanggang sa susunod nating video. Bye! Don't forget to share. Okay? Para aware din yung iba. Maraming salamat. Bye!